katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng sandatahang lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Happy Tuesday mga kamanggagawa! Welcome po sa kauna-unahang episode ng Dole sa AFP Radio ngayong taon. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Carla San Diego Malaban. Ako naman po si Team Laderas at syempre, belated Happy New Year sa inyo. Ma'am Carla at sa ating mga kamanggagawa. Medyo natagalan nga yung pagbabalik natin, Ma'am Carla, kasi talagang dumaan yung mga holidays bago tayo umere. And speaking of holidays, syempre, Ma'am Carla, pinapaalalahanan po natin ang ating mga employers na magbigay ng tamang pasahod sa ating mga kamanggagawa. Syempre, nakadepende yan sa mga pay rules kung saan na tumama yung ating holidays. Yes, tama yan, Sir Team. Lagi naman tayo naglalabas doon sa ating mga doon sa ating website, sa ating mga social media pages, ng mga guide para sa ating mga empleyado, pati na rin sa ating mga employers kung paano nyo kukumputin yung tamang pasahod para sa mga espesyal na araw na yan. Bago ang lahat, shout out po muna natin ang ating mga kamanggagawang tagapakinig sa Armed Forces Radio Channel DWDD 1134 kHz. Ayan, mapapanood nyo rin kami via live stream sa AFP Radio DWDD at Dole official Facebook pages. Kaya i-like, mag-comment at huwag kalimutang i-share ang ating episode para mas marami pang kamanggagawa at namumuhunan ang maabot ng ating programa. Ayan, so panibagong episode mga kamanggagawa, panibagong labor and employment issue na naman ang ating tatalakayin. At syempre, ano pa nga ba, Sir Team, ang napakahalagang pag-usapan pag nagsisimula ang taon kundi ang mga trabaho. Sabi nga nila, new year, new employment opportunities. Yes, tama. Yeah, sama-sama nating aalamin ang estado ng lokal na empleyo sa taong 2024. Maya-maya lamang at makakasama natin si Dole Bureau of Local Employment Director, Patrick Patruirawan Jr. Bago yan, good news muna tayo. Mahigit 150 life skills graduates bumida sa Job Start program ng Rizal. Matagumpay na natapos ng 152 kabataan na may edad 18 hanggang 24 years old mula sa Antipolo at Angono Rizal
ang komprehensibong 3 bahagi na module ng Jumpstart Philippines Program. Ang Jumpstart Philippines Program ay isang flagship initiative ng Department of Labor and Employment na naglalayong paghusayin ang kasanayan ng mga kabataan sa mundo ng trabaho. Ang seremonya ng kanilang pagtatapos na ginanap sa I-Mall Antipolo noong ika-15 ng Disyembre ay patunay ng kanilang determinasyon na ihanda ang kanilang mga sarili sa mga kinakailangang kasanayan upang magtagumpay sa kanilang magiging trabaho. Ang nasabing seremonya ay kasabay din na idinaos sa lokal na job fair na nagbigay naman sa mga nagsipagtapos ng trainees ng agarang pagkakataon na makahanap ng trabaho. Ang pagsasama ng job fair sa seremonya ng pagtatapos ay nagbibigay diin sa pangako ng DOLE na pangasiwaan ang tuloy-tuloy na pag-transition ng mga nagsipagtapos na profesional sa larangan. Ito din ay isang hakbang na naglalayong ilapit ang mga nagsipagtapos na mga kabataan sa mga potensyal na employer. Bukod sa pagbibigay ng certificates of completion, ginawa ring mas espesyal ang nasabing okasyon dahil binigyan din ng pagkilala ang mga nagsipagtapos na nagpamalas ng kahusayan sa kabuuan ng kanilang pagsasanay. Ilan sa mga pinagkaloob na pagkilala sa mga karapat-dapat na nagsipagtapos ay ang Leadership Award, Model Job Starter Award, Most Participative Award at ang tinitingalang Quality Output Award. Sa kanyang mensahe, ipinaabot ni Dole Calabarzon, Assistant Regional Director at Concurrent Head ng Dole Rizal Provincial Office, Attorney Marion Sevilla ang kanyang pagbati sa mga nagsipagtapos. Anya, mahalagang maglaan ng oras at panahon sa pagpapabuti ng kakayahan sa pamamagitan ng pagsali sa mga training o seminar. Ito ay magandang paraan upang mapalawak ang kaalaman at maiangat ang antas ng kanilang kakayahan na magpapataas sa kanilang value. Sa talumpati naman ni Konsehal Lorenzo Juan Sumulong, kinilala niya ang patuloy na suporta ng DOLE sa pagtitiyak ng trabaho sa kanilang lalawigan. Sinabi rin niyang ipinakita ng nasabing okasyon ang pangako ng mga nagsipagtapos gayon din ng lokal na komunidad na bigyang kapangyarihan ang mga kabataan. Ang Public Employment Service Office o PESO ng Antipolo ay nag-imbita ng kabuuang 11 lokal na employer mula sa iba't ibang industriya na lumahok naman sa ginanap na job fair. Sa nasabing job fair, 49 sa 78 kwalipikadong aplikante ang natanggap habang 17 naman na iba ang sasalang sa huling yugto ng interview. Ang tagumpay ng seremonya ng pagtatapos at job fair ay nagtatampok sa pagbibigay ng kapangyarihan at pamumuhunan sa mga kabataan. Ito rin ay nagbibigay daan para sa isang henerasyon na handa at positibong mag-aambag sa lakas paggawa at bubuo ng isang maunlad na kinabukasan. Mula Calabarzon, lumipat naman tayo sa Mimaropa. NegoCart Ice Cream Processing Equipment handog ng DOLE sa 22 benepisyaryo mula sa Bansud. Nabigyan ng magandang pagkakataon na mapalago ang kabuhayan ng 22 benepisyaryo sa bayan ng Bansud matapos makatanggap ng dagdag na kagamitan mula sa Department of Labor and Employment sa ilalim ng NegoCart Program o negosyo sa Kariton noong ika-29 ng Disyembre noong nakaraang taon. 21 NegoCart at isang set ng ice cream processing equipment ang ipinamahagi sa mga benepisyaryo na nagkakahalaga ng mahigit 30,000 piso ang isa. Ang ilan sa mga naipagkaloob na NegoCart ay para sa sari-sari store, street food at lutong ulam businesses. Ang pamamahagi ng nasabing tulong pangkabuhayan ay pinangunahan ni DOLE Oriental Mindoro Livelihood Focal, Ginoong Rameses Torres, kasama ang mga kinatawan ng lokal na pamahalaan ng Bansud.
Sa kanyang mensahe, binati ni Ginoong Torres ang mga benepisyaryo. Ang programang ito sa ilalim ng DOLE Integrated Livelihood Program o DILIP ay makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at pamumuhay. Hiniling din niya na bilang pagsunod sa occupational safety and health standards ng DOLE na kung maaari bilang mga pagkain ang kalimitang itinitinda ay panatilihin nila itong malinis at maayos kasama ang kasuotan para sa mga nagtitinda sapagkat ito ay makikita sa mga kalidad ng kanilang produkto. Sana, sabi ni Ginoong Torres, ay sa darating pang panahon, makita rin nila ang pinagkaloob na madagdagan ito ang kanilang mga kita. Sa simpleng seremonya ng pamamahagi, ipinahayag ng mga benepisyaryo ang kanilang lubos na pasasalamat sa DOLE at sa lokal na pamahalaan ng bansod para sa tulong at suporta na ipinagkaloob sa kanila. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ibinigay ninyong NegoCart sa amin. Sobrang galak ang aming nadarama sapagkat napaayos at luminis na ang aming tindahan. Sa bumubuo po ng staff ng DOLE at LGU Bansud, maraming salamat po. Yan ang ani ni Ginang Veronica Salud, isa sa mga nakatanggap ng NegoCart para sa kanyang sari-sari store. Ayon naman sa isa pang benepisyaryo, lubos siyang nagpapasalamat sapagkat isa siya sa mga nabigyan ng tulong upang magkanegosyo sa bayan ng Bansud. Ang nasabing tulong ay pangangalagaan niya at pauunlarin. Ang NegoCart program o Negosyo sa Kariton ay isa sa mga proyekto ng kagawaran para sa mga ambulant vendors sa informal na sektor. Layunin nito na magbigay ng pangmatagalang tulong pangkabuhayan na mapapakinabangan ng mga benepisyaryo upang mapalago ang kanilang kabuhayan at maiangat ang kanilang pamumuhay. Layunin din ng programa na mapabuti ang kalidad ng kanilang mga produkto at serbisyo na makakatulong sa benepisyaryo at komunidad. Good news naman tayo mula sa Central Visayas. DOLE, tinulungang mabayaran ang money claims ng mga security guards sa Cebu. 14 na security guards ang nakatanggap ng nararapat nilang benepisyo matapos magsagawa ng RIT ang Department of Labor and Employment Regional Office No. 7 at naglabas ng kautusan sa isang bangko na maglabas at magdeposito ng 700,000 piso para sa money claims ng security guards. Kamakailan lamang ang mga apektadong manggagawa ay personal na nag-claim sa kanilang mga tseke sa DOLE Regional Office No. 7 kasama ang itinalagang sheriff at regional sheriff na nangangasiwa sa pagpapalabas ng kanilang monetary award. Si Ana, hindi niya tunay na pangalan, ay tumanggap ng mahigit 67,000 piso, ang pinakamataas, habang ang iba ay tumanggap naman mula halos 18,000 piso hanggang mahigit 6,000 piso bawat isa. Ibinahagi ni DOLE Central Visayas Regional Director Lilia Estiliore na ang nasabing kumpanya ay naglabas ng kabuuang 706,021 pesos bilang kabayaran para sa kakulangan sa pagbabayad ng sahod, hindi pagbabayad sa overtime premium, regular holiday pay, special holiday premium, at ang 13th month pay ng mga manggagawa. Ayan, kaya lagi nating pinaalalahanan, no? Tamang pagpapasahod, especially kapag mga espesyal na araw o mga holidays. Dagdag pa ni R.D. Estiliore na ang mga apektadong manggagawa ay nakatalaga sa isang hypermarket bilang mga security guard. Sa panayam, sa isa sa mga security guard, sinabi nito na gusto lamang nila na mabigyan ng kung ano ang nasasaad sa batas kung kaya't humingi sila ng tulong sa DOLE. Ayon naman kay R.D. Estiliore, ang tagumpay na ito ng DOLE Central Visayas ay nagpapatunay na mayroong pagsunod at kasiyahan sa inilabas nilang compliance order at inihain na writ of execution. Dagdag pa ni RD, kung walang pagsunod sa antas ng planta
sa antas ng planta sa panahon ng palugit pagkatapos ng pagsasagawa ng inspeksyon o sa panahon ng mandatoryong kumperensya ay tinitiyak ng Dole Regional Office na ang mga kumpanyang inirereklamo ay susunod sa pamamagitan ng paghahatid sa kanila ng isang writ of execution. Noong ika-23 naman ng Setyembre, nagdeposito na ang cashier ng Dole Regional Office 7 sa isang partikular na bangko sa ngalan ng kumpanyang inireklamo na nagkakahalaga ng kabuang mahigit 706,000 pesos. At noon namang Nobyembre 11, naglabas na si R.D. Esteliore ng order to release na nag-uutos sa cashier ng Dole Central Visayas na ilabas ang nasabing halaga sa mga nagrereklamo. Lubos naman ng kasiyahan ng mga security guards sa kanyang natanggap na money claim. Anya, hiningi lamang nila kung ano ang dapat ibigay sa kanila ayon sa batas. At yan po ang mga good news na tampok natin ngayong umaga. Susunod na po ang ating panayam kay Dole Bureau of Local Employment Director Patrick Patriwarawan Jr. tungkol sa estado ng lokal na empleyo ngayong taon. Mamaya po yan pagkatapos ng ilang mga paalala. Oras po natin 17 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo at manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWWD Facebook page. Ito ang DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Leadership brings out the best in us. We become the best versions of ourselves, leading by example. We learn to live with honor, take pride in our patriotism, and answer the call of duty. A leader doesn't just strive to make a living, but aspires to make a difference. We are trained to let fear be but a precursor to valor, and to thrive and triumph in the face of fear is what it means to be a soldier. But first, we need to make a choice. We must desire to help others, liberate the oppressed, and be a champion of peace. We must choose to inspire a nation worth fighting for. It is a choice that gives a sense of purpose and lifts us to great heights. Destiny waits for no one, and the choice is yours to make. Don't wish. Become. Mga katropa, alam mo ba na ang DWWD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWWD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The Philippine government, through the President's socio-economic agenda and the Philippine Development Plan 2023 to 2028, has made the massive and rapid creation of high-quality green jobs a top priority. While there have been improvements in terms of employment rates, challenges related to job quality persist. In response to the evolving nature of work and in line with the government's development agenda, the Department of Labor and Employment has crafted the Philippine Labor and Employment Plan 2023 to 2028.
This strategic plan aims to enhance the employability of the Filipino workforce and ensure equitable access to employment opportunities by strengthening employment facilitation services. A key component of this plan focuses on providing career development support services, addressing gaps in employability dimensions such as personal and environmental factors, job objectives, skills and requirements, job search skills, and job maintenance. Meron po lang kaming isang programa na ni-revive po. Ito po yung may kinalaman sa career guidance and counseling sa mga estudyante para magkaroon po sila ng tinatawag na better informed or influenced choices. Taking off from the Career Guidance Advocacy Program. Introducing the Career Development Support Program, or CDSP. The goal of CDSP is to assist individuals in finding appropriate employment, identifying the need for upskilling or reskilling, and advancing in their chosen career paths. In a complex labor market influenced by demographic shifts, environmental concerns, digital transformation, and unexpected disruptions, career development support is essential. It plays a crucial role in achieving the objectives of education, training, and employment programs, and in fostering industry-specific skills. CDSP offers a range of support services, including career counseling to help individuals choose suitable occupations and guide them to proper job objectives, vocational counseling to assess skills and bridge gaps, and employment counseling to equip job seekers in searching out job opportunities, marketing their abilities to potential employers, retaining their jobs, or advancing in their jobs. This would also include assistance to displaced or disadvantaged workers in transitioning to new career paths. As labor markets evolve, individuals need skills to navigate education, training, and employment. To adapt to lifelong learning and changing job markets, a more extended approach to skill development is crucial. Schools are the primary institutions to inform youth about careers. They provide individual counseling and integrate career education into the curriculum at the primary and secondary levels. Public Employment Services, or PES, offer career development service to those not in educational institutions, focusing on job search and placement. Employers have two main roles in career guidance. They invest in staff training and development, benefiting their enterprise. They also collaborate with local authorities, schools, and community organizations to inform the community about job opportunities and required skills. The CDSP aims to address a major problem in employment, which is the persistent mismatch between job opportunities and the skills of the workforce, contributing to unemployment. The program has been rebranded to address the increasing need for comprehensive career development support. It integrates timely labor market information and combines career, vocational, and employment counseling interventions. The emblem CDSP, placed on the last step of a staircase, symbolizes the program's commitment to helping individuals reach their full potential and enhance their employability through career development support services. The branding, using blue and orange, represents harmonized, innovative, and comprehensive support, emphasizing the program's dedication to both personal and professional development. The CDSP is implemented at the national and local levels, involving various government departments and partnering with advocacy networks and professional associations. The Bureau of Local Employment, or BLE, serves as the secretariat of the CDSP working group. Meetings were conducted to align national government agenda and respective agency mandates in relation to career development support programs, projects, and activities. To ensure effective implementation, BLE will train focal persons in its regional offices, who will then pass on their high-quality training to local networks, ultimately enhancing collective capacity development. CDSP aims to contribute to the realization of decent work goals and improved employment outcomes for all members of the workforce. Nagbabalik po kami ulit dito sa DOLE sa AFP Radio. Nananatiling positibo ang ating employment rate sa inilabas na talaan ng Philippine Statistics Authority.
Ano nga ba ang dahilan ng patuloy na pagbaba ng ating unemployment rates at ano-ano rin ba ang mga patok na trabaho ngayong 2024? At para bigyan tayo ng detalye sa estado ng local employment ngayong 2024, kasama natin ngayong umaga si Bureau of Local Employment Director Patrick Patriwirawan Jr. Director Pat, magandang umaga at Happy New Year! Happy New Year, Director! Good morning, Sir Team, Ma'am Carla, at salamat po muli sa pag-imbita po sa Bureau of Local Employment. Of course, thank you po sa pagtanggap, no, Director Pat, sa aming paulit-ulit na imbitasyon sa inyo. Ayan. Diretso na tayo, Dear Pat, sa ating topic for the day. I'm sure marami po ang mga kamanggagawang interesado at nag-aabang dito sa ating pag-uusapan. Ayan. Director Pat, sinalubong tayo ng isang good news. Dahil ayon po sa pinakahuling resulta ng Labor Force Survey na inilabas last week, para po yan sa November 2023, na itala ang patuloy na pagbaba ng ating unemployment rates. Pakibahagi naman po sa ating mga kamanggagawa na ang bilang ng mga walang trabaho noong November 2023 at paano po ba to naiiba doon sa ating naunang mga tala po. Ayan. Dear Pat, go ahead. Maraming salamat, Carla. Una sa lahat, nais kong bumati sa ating mga taga-subaybay ng isang maligaya at masaganang bagong taon. No? Yeah. Ayon sa inilabas na resulta ng Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority o ng PSA, na itala hindi lamang ang pagbaba ng unemployment rate sa bansa, kundi ang pinakamababang unemployment rate simula noong 2005 o sa loob ng 18 taon. No? Ito ay bumaba sa 3.6%. So bumaba ng 86,000 ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa noong Nobyembre 2023 kumpara noong Nobyembre 2022. Ito ay nangangahulugang bumaba ng 0.6% ang unemployment rate mula 4.2 noong nakaraang 2022. Kung bumaba ang bilang ng mga walang trabaho, syempre tumaas ang bilang ng mga may trabaho. Ang ating employment rate ay pumalo po sa 96.4%, ang pinakamataas sa kasaysayan mula noong April 2005. Nahigitan nito ang 95.8 employment rate noong nakaraang taon, 2022, Nobyembre, at Oktubre 2022 na mga results. Kung bilang po ng mga trabaho ang usapan, mayroong 49.64 milyon ang naitala noong Nobyembre 2023. Ayan. Napakagandang balita nito, especially Director Pat, Sir Team, no, na galing tayo sa pandemya kung saan naitala naman natin na sobrang baba ng ating employment rate. 18 years yan, na pinakamababa. Oo, tapos ngayon talagang tuloy-tuloy na yung ating pag-unlad. Oo, kaugnay nga niya, no, yung susunod nating question kay Director Pat. Ano po ba yung tingin nating dahilan sa patuloy na pagbaba ng unemployment rate sa bansa? At ito po bang trend ng pagbaba ay inaasahan nating magpapatuloy sa mga susunod na buwan? Thank you, Sir Team. No? Ang pagtaas ng, para lang maibahagi po sa ating mga taga-subaybay, no? Ang pagtaas ng bilang ng mga may trabaho ay mula po sa sektor ng agriculture and forestry. May dagdag na 1.2 milyong trabaho. Sa construction po, nadagdagan po ito ng 453,000. Transportation and storage, may dagdag po na 308,000. Sa fishing and aquaculture, nadagdagan po ng 305,000. At sa administrative at support service activities, nadagdagan po ito ng 189,000. Ito po yung mga sektor kung saan tumaas po ang bilang ng mga may trabaho. Ngunit ayon sa bagong report ng ILO, kakalabas lang po nito, World Employment and Social Outlook Trends para sa taong 2024, bagamat bumaba na ang bilang ng mga walang trabaho sa buong mundo noong 2023, kumpara ng mga panahon bago magkaroon ng pandemya, ang nakikita po nilang magiging trend po nito ay tataas ang bilang ngayong 2024 ng mga tataas pa ang bilang ng mga walang trabaho. Ito ay dahil mas lalawak na ang income inequality at stagnant na productivity. Gayunpaman, kahit ganito ang nakikitang trend ng ILO sa kanilang World Employment and Social Outlook, dito po sa Pilipinas, inaasahan nating mag-iiba ang trend ng unemployment. Ang pagdami ng
bilang mga may trabaho sa sektor ng agrikultura ay consistent din sa hangarin ng Department of Agriculture alinsunod sa kanilang nilabas na Agriculture Development Program. Layunin po ng programa ang paigtingin ng agricultural productivity sa bansa, kung kaya sa nakita nating resulta ng nakaraang labor force survey, ang pinakamataas po na share ay mula po sa agricultural sector. Ang resulta ng bagong labas na LFS ay inspirasyon rin sa pagtupad sa pangako ng pamahalaan sa Philippine Development Plan at Labor and Employment Plan 2023 to 2028. Bukod dito, binanggit din ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang pamahalaan ay handa sa bagong Pilipino mindset upang magkaroon ng mga positibong pagbabago at kaunlaran sa bansa. Ayan, napakaganda nung sinabi niyo po ni Director Pat na tungkol dun sa agriculture sector na katuwang din natin no sa pagpapaunlad ng may trabaho sa ng employment rates natin yung iba pang departamento ng gobyerno. So whole of government approach talaga. Director Pat, bukod po sa unemployment, atin din pong binibigyang pansin yung pagtugon naman sa usapin ng underemployment. Pwede niyo po bang sabihin kung ano po ang pagkakaiba ng unemployment at underemployment at gaano din po ba yung naitalang rates po nito ayon sa LFS ng November 2023. Go ahead, Director. Salamat, Ma'am Carla. Magandang malaman ito ng mga kababayan natin. No? Ayon sa PSA, ang unemployment ay tumutukoy sa bilang ng mga taong walang trabaho. Samantala, ang underemployment naman ay tumutukoy sa bilang ng mga taong nag-express ng kanilang hangarin magkaroon ng dagdag na oras ng trabaho sa kanilang kasalukuyang trabaho o dagdag na trabaho o bagong trabahong may mas mahabang oras sa loob ng isang linggo. Kapag mataas ang underemployment rate sa bansa, nangangahulugan ito na itong dapat na pa nating paigtingin ang kalidad ng trabaho ng mga manggagawin. Ibig sabihin to, naghahanap pa sila ng additional na trabaho, no? Maliban sa kanilang current na hanap buhay. Sa inilabas na LFS noong November 2023, meron tayong 11.7% underemployment rate. Mas mababa sa 14.4% noong nakaraang taon, November 2022. Since napag-uusapan naman natin, Director Pat at Ma'am Carla, yung numero ng underemployment at unemployment, ano naman pong mga hakbang o programa, Director Pat, yung gagawin pa o mas paiigtingin pa ng ating kagawaran para patuloy pong matugunan yung mga naiiwang bilang ng mga walang trabaho, gayon din yung usapin ng underemployment sa ating bansa? Salamat, Sir Tim. No? Isa sa mga hangarin ng ating Philippine Labor and Employment Plan 2023 to 2028 ay mapaigting ang employability ng ating workforce. Kaugnay nito, nagpapatupad ang Department of Labor and Employment ng iba't ibang programa sa pamamagitan ng ating mga PESO na naghahatid ng multi-platform employment facilitation services sa employers at sa job seekers, kagaya ng job search and placement, labor market information services, at maging employment, vocational at career counseling. Ang mga PESO po natin ay nagbibigay rin ng mga impormasyon tungkol sa mga programa ng TESDA na may kinalaman sa upskilling and reskilling ng ating mga job seekers at ng mga workers. Meron rin tayo mga programang angkop para masiguro ang employability ng mga kabataan kagaya ng Job Start Philippines Program, Government Internship Program or GIP, at Special Program for Employment of Students o SPES at ang Career Development Support Program, CSP. Maaari rin pong maghanap ng trabaho online ang mga job seekers sa pamamagitan ng philJobnet.gov.ph kung saan libreng nakakapag-post ng job vacancies ang ating mga accredited employers. So, kanina po, Director Pat, nabanggit niyo po na yung ating mga top employment generating sectors po, yung agriculture and construction po, no? Yung nabanggit po ninyo. Ito rin po ba yung inaasahan natin na magiging mga in-demand na jobs or meron pa po bang ibang mga sektor na magte-trending pagdating sa mga hinahanap na uri ng trabaho ng ating mga kamanggagawa ngayong taon po? Director Pat? Salamat, Ma'am Carla. Base po sa ating Jobs and Labor Market Forecast Report, ayon din sa konsultasyon na ginawa natin sa ating mga regional offices at sa mga iba't ibang stakeholders, ang mga in-demand occupations ngayon sa ating bansa ay ang mga
po na sektor. Una po, sa medical field, mga trabaho para sa ating mga nurse, medical technologists, pharmacists, at nutritionists. Sa sektor po ng construction, architecture, and engineering-related works, meron po dito mga trabaho para sa mga civil, mechanical, electrical engineers, architects, skilled workers, machinists, and welders. Para naman po sa sektor ng information technology and business process outsourcing, meron po tayong mga trabaho para sa mga sales representatives, cybersecurity specialists, data privacy experts, web developers, data encoders, and app and game developers. Meron din po para sa sektor ng platform, para sa mga delivery riders, virtual assistants, e-commerce. At sa services and tourism sector po, para sa mga service crews, therapists, masseurs, multilingual and bilingual speakers, tourist guides, drivers, and waiters. Sa bansa, ang mga in-demand occupation naman, naitala natin sa ating mga obserbasyon, nursing professionals, civil engineering laborers, healthcare assistants, manufacturing laborers, waiters, cooks, car, taxi, and van drivers, cleaners and helpers, and domestic cleaners and helpers. Ayan. So, very varied din. Maganda na very varied din yung mga in-demand jobs ngayong 2024. Mas maraming oportunidad para sa mas marami nating mga kamanggagawa. Mas maraming chances. Yes, more chances of winning. Ganon. Yes. At nabanggit po ninyo, Director Pat, no, na isa sa mga pamamaraan na maaring makatulong sa ating mga kamanggagawa yung pagbisita sa PhilJobNet na website para sa mga naghahanap ng trabaho. Paano pa po ba natin matutulungan yung ating mga kababayan, Director Pat, sa paghahanap ng trabaho? Saan po ba sila maaring bumisita o sumangguni po para maghanap ng kanilang trabaho? Salamat, Sir Tim. Bukod sa mga regular job fairs po na isinasagawa ng DOLE, ito po ay yung ating Labor Day, Independence, and DOLE Anniversary kung saan nationwide tayong nag-oorganisa ng job fairs sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Ang mga job seekers po natin ay hinihikayat din na magtungo at makipag-ugnayan sa mga peso sa kani-kanilang munisipyo, syudad o probinsya. So ang ating pong pwedeng bisitahin, yung Public Employment Service Offices po sa inyo pong mga city, municipality, and provinces upang makasiguro na lehitimo ang listahan ng mga bakanteng trabaho sa mga establishmento sa kani-kanilang mga lugar. Gaya ng nabanggit ko po kanina, kung hindi naman po pwedeng bisitahin ng personal sa mga offices po nila, maaari rin pong bisitahin ng ating mga job seekers yung online mga trabaho sa ating libreng job portal. Tinatawag nating PhilJobNet sa website po na www.philjobnet.gov.ph. So, meron ng physical, meron pang online. So, wala na talagang excuse. Talagang nandyan ang DOLE, no? Katuwang ng ating mga partners katulad ng Peso at yung etong PhilJobNet para bigyan ng oportunidad yung ating mga kamanggagawa. Ayan. Gagawin na lang nila, Ma'am Carla, Dear Pat, i-grab nila. Oo, i-grab nyo na lang yung opportunity. At syempre, nabanggit nga ni Director Pat, make sure na lehitimo no, yung ating mga pag-a-applyan. At related na rin po dyan, no, Director Pat, ano naman po ba ang inyong maipapayo? Kasi nakakalungkot po no, na may mga job seekers po tayo na minsan nakaka-encounter nila yung mga bogus na mga alok o mga scammers na nag-aalok ng peking trabaho at nanghihingi pa ng bayad. Ano po ba yung maipapayo natin sa ating mga kamanggagawa na nakaka-encounter ng mga ito? Salamat, Ma'am Carla. No? Mahigpit na ipinagbabawal sa ating batas ang pag-alok ng trabaho ng mga hindi lehitimong mga individual o ahensya. Kaya naman, binabalaan ng Department of Labor and Employment ang mga mapagsamantalang individual o ahensya na may kaakibat na kasong kriminal o sibil ang pag-aalok ng hindi lehitimong trabaho online. Ayon sa Article 38 ng Labor Code, ang anumang hindi lisensyadong individual o ahensya ay tinuturing na nagsasagawa ng illegal recruitment. Kapag may natukoy na hindi rehistradong individual o ahensya ang department, ay maaaring tumulong na magsampa ng kasong administratibo sa korte. Kung sakaling tayo ay mabiktima po ng mga bogus na ahensya o employers, ang mga ahensya ng pamahalaang maaaring lapitan upang magsampa ng reklamo ay una po ang Department of Labor and Employment, Philippine National Police at National Bureau of Investigation. Hinihikayat po
ng DOLE ang mga kamanggagawa natin na isang guni sa DOLE Hotline 1349 ang kanilang mga katanungan at hinaing ukol sa mga online job scams. Makasisiguro po ang ating mga tagapakinig na ang kanilang mga sumbong ay nakatutulong sa pagsawata ng mga nasabing illegal na gawain at operasyon. Kasi hindi rin natin malalaman talaga yung extent kung hindi kung walang magrereklamo. Ayan. So at open kung walang report. Yes, so kaya open lahat nung ating hotline, ayan, call centers para sa inyong mga reklamo na kaugnay po nung ating mga bogus at saka mga scammers. Director Pat, paano naman po at saan maaaring sumangguni yung ating mga kamanggagawa, gayon din yung mga employers natin para po makapag-avail ng mga programa at serbisyo na hatid po ng Bureau of Local Employment? Salamat, Sir Team. Maaari pong lumapit ang ating mga job seekers, ang employers po natin. Sa nabanggit ko po kanina, bisitahin po ang ating mga public employment service offices. Ang ating pong mga pesos ay handa na magbigay ng assistance, ng tulong sa ating mga job seekers upang makahanap po ng mga oportunidad o di kaya ay makakita po ng mga upskilling or reskilling opportunities para sa kanila upang mapataas pa po ang kanilang employability. Para sa ating po mga employers, ang ating po mga pesos po ay handa naman po magbigay ng impormasyon kung ano ang mga available po ng mga skills and mga job seekers po na naghahanap ng mga trabaho sa kanilang mga locality. So inaanyayahan po natin ng ating mga job seekers, ang mga employers po, bisitahin po ang website ng Bureau of Local Employment. Makikita niyo po ron ang directory po ng ating mga public employment service offices nationwide upang kapag bigay alam po sa inyo ng mga iba-ibang programa po ng Department of Labor and Employment at ng Bureau of Local Employment. Maraming salamat po, Director. Nasa inyo na po ang pagkakataon na magbigay ng mensahe sa ating mga kamanggagawa, employers, at partner institutions. Go ahead po, Director Patrick. Salamat, Ma'am Carla. Inaanyayahan ko po muli ang ating mga job seekers, ang ating mga employers po, na mag-register po sa philjobnet.gov.ph upang makita po natin online ang mga opportunities po, employment opportunities, training opportunities, livelihood opportunities para po sa ating mga job seekers at para po sa ating mga employers upang makapag-post po ng libre ng mga vacancies po para matulungan po ang inyong mga kumpanya makahanap ng mga potential workforce po natin. So inianyayahan ko po kayo, bisitahin po ang website muli ng BLE at mag-register po sa ating online job portal, ang philjobnet.gov.ph. We know, Director Pat, sobrang busy nyo, so hindi na namin kayo patatagalin pa. Muli, maraming salamat po sa palagiang pagpapaunlak ng inyong oras dito sa DOLE sa AFP Radio. More power, Director Patrick, at sa lahat ng bumubuo ng Bureau of Local Employment. At muli po, stay safe pa rin po sa atin. Maraming salamat po, Director Patrick. Maraming salamat, Sir Team and Ma'am Carla. At narinig po ninyo, mga kamanggagawa, si DOLE Bureau of Local Employment Director Patrick Patriwirawan Jr. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa BLE sa pamamagitan ng kanilang mga hotlines na matatagpuan sa kanilang website www.ble.dole.gov.ph. Siyempre, huwag niyong kalimutang i-follow ang kanilang Facebook page. I-type niyo lamang ang DOLE Bureau of Local Employment sa inyong search bar. Sa website nila, Sir Team, nandiyan na rin yung mga directory ng peso. So na pwede niyong mas malapit na mapupuntahan dahil ito yung mga nasa LGU ninyo. Para sa inyo namang mga labor-related na tanong, kung may nais kayong malaman, ireklamo ng mga bogus o scammers, ayan. Bukas din po 24/7 ang ating DOLE hotline 1349. I-dial nyo lang po iyan sa inyong mga telepono. Maaari din po kayong tumawag sa aming DOLE mobile hotline number 0931-066-2573. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaari din kayong mag-send ng email sa hotline 1349@dole.gov.ph o kaya ay mag-direct message sa aming Facebook page para sa inyong mga labor and employment concerns.
Siyempre, hanapin niyo lamang ang official at verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. Ayan, ilike nyo na rin mga kamanggagawa ang ating FB page habang nandyan kayo at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Nandyan ang replays ng ang Dole sa AFP Radio. So kung meron kayong na-miss, maaari niyang balikan sa ating YouTube page. At para naman lagi kayong updated sa mga balita at programang hatid ng Dole para sa inyo. At isa na naman pong episode ng ating napagsamahan mga kamanggagawa. Sa susunod na Martes, isa na namang programa ng Dole ang ating tatalakayin dito pa rin sa Armed Forces Radio, DWDD 1134 kHz at Dole Official Facebook. Sa ngalan ng aming mga kasamahan sa Dole Information and Publication Service at sa tulong ng ating mga katropa sa Armed Forces of the Philippines Radio, ako pong muli si Team Ladera. Ayan, at bago tayo magtapos, gusto ko lang batiin yung aking baby boy kasi birthday niya ngayon. So happy birthday sa aking baby boy. Ayan, hindi pa niya to naiintindihan. Ipapapanood ko na lang sa kanya sa future. Sabi ko kasi sa kanya, babatiin ko siya. So happy first birthday, my baby Drake Carson. Ayan. At ako naman po, si Carla San Diego Malabanan. Muli inaanyayahan namin kayo mga kamanggagawa na makilahok sa iba't ibang programang hatid namin sa inyo ngayong 70 anibersaryo ng Department of Labor and Employment. Ayan, tutok lang po kayo sa susunod na episode ng ating programa para sa iba pang serbisyong hatid ng Dole sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lamang yan sa Dole sa AFP Radio. Oras po natin, 11:47 a.m. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino.